Pinaglalaruan ko yung mga babae and I was a three-timer, o hindi lang three-timer. Ako ay dating tomboy dahil maski nung maliit pa ako, ang mga barkada ko na yung mga pinsan kong mga lalaki. Parehong wasak ang buhay ni Mar at Delia nang mag-cruise ang kanilang landas sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Engaged na noon sa kanyang nobya si Mar, habang 3 taon ng karelasyon ni Delia ang kanyang girlfriend. Naging magkaibigan sa simula ang dalawa. Dahil pareho silang may nobya, wala sa kanilang hinagap na mahulog sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, Tol, Oh, ganda natin ngayon ah. ay nako, Marl. Tigil-tigilan mo nga ako, hindi tayo talo, no? Hit na kita. Hatid mo mukha mo. Hit wheel. Sexy ah. Uy, narinig ko yan ha. May gusto ka ba kay Delia? Sige nga, gawin mo nga siyang babae. Dahil siya ay isang tomboy, may girlfriend, ang inisip ko, paglaruan siya. ang nooy asaran ng dalawa ay naging totohanan. Dahil sa namumuo nilang relasyon, nagawa nilang hiwalayan ang sarili-sarili nilang mga nobya. Gusto kong subukan kung talagang tunay siyang babae. Kasi nahulog ang loob niya sa akin. Dahil maboka siya, akala ko totoo lahat ng sinasabi niya sa akin, kaya doon napalapit na rin ako sa kanya. Di nagtagal, ang paglalapit ng kanilang loob ay humantong sa pagsasama nila sa iisang bubong. Hanggang sa Nagpakasal kami, hindi ko iniisip yung responsibilities. Dahil ang plano ko, iwanan siya. at nagpakasal nga ang dalawa sa paniniwalang maitutuwid ang mga gusot sa kanilang pagsasama. Subalit isang pagkakamali ang nagawa ni Mar. May kasamahan kami sa trabaho na na-obsess sa kanya, tapos pinatulan naman niya. Nakita ko pa mismo nung pumasok sila sa isang motel, tapos pag uwi, tinanong ko siya kung saan siya nanggaling, dininay niya. So doon na ako nagwala. Madalas na kami ay nag-aaway dahil sa aking pambababae. Sa puntong muntikan nang maghiwalay ang mag-asawa, saka naman dumating ang isang mahalagang imbitasyon kay Delia. Sabi nung katrabaho kong yon, may tunay na kaibigan akong kakilala na maski anong problema mo, kaya niyang bigyan ng solusyon. Sino yon? Ang sabi niya si Jesus. Ang eksenang iyon ang nag-udyok kay Delia na isama si Mar sa gawain ng simbahan. Doon nagsimulang kumilos ang Panginoon sa puso ni Mar. Doon ko na-realize na napakamakasalanan ko. At I start crying and said to the Lord, forgive me. Sa makasaysayang tagpong iyon, nagsimulang tanggapin ni Mar ang Panginoon sa kanyang puso. Subalit nanatiling magulo ang kanilang pagsasama, bagay na hindi na matagalan pa ni Mar. Tinawagan ako ng kaibigan ko na may opportunity sa Saudi Arabia. And so I grab it. Hindi ko na inisip na may pamilya akong iiwanan. Nagtrabaho si Mar sa Saudi Arabia bilang isang sales engineer. Bunga ng distansyang namuo sa pagitan ni Mar at Delia, mas naging malapit pa si Mar sa tukso. Naiwan kay Delia ang pag-aalaga sa nag-iisa nilang anak, subalit nagkaroon siya ng karamdaman. Sa kabila noon, nagpatuloy siya sa pagdulog sa Diyos. Hanggang sa isang araw, namagitan ang Diyos sa kanyang buhay. Isang aksidente ang gumising kay Mar. Halos mawasak yung kotseng aking minamaneho. Ni galos ay wala akong nakita. Himalang nakaligtas si Mar sa aksidente. Simula noon, nagpasya siyang ituwid ang pamumuhay. Pinagsisihan niya ang mga kasalanan at sinuyong muli ang asawa. Unti-unti ko naramdaman na kailangan ako ng aking pamilya. Nagsimula akong manalangin para sa kanila. Umuwi siya sa Pilipinas makaraan ng 1 taon at inayos ang lamat sa relasyon nilang mag-asawa. Sa grasya ng Diyos, nagkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon si Mar. Una, pinasalamatan ko ang Diyos dahil truly our God is a prayer answering God. Nagtungo muli sa Saudi si Mar at nag-akay ng marami nating kababayan para sa Panginoon. Naging instrumento ni Mar ang karate upang maipagpatuloy ang kanyang misyon. Hindi ko naramdaman talaga na wala yung father figure
Kasi naging routine ng family namin na nagpapasahan ng voice tape recording, tapos nagpapadala ng pictures. Hindi nagtagal, nakapagtrabaho si Mar sa Bahrain at lumipad din sa Qatar kung saan ipinangaral niya ang salita ng Diyos. Naisama rin niya doon si Delia na katuwang sa pagpapalago sa mga gawain ng Diyos. Ngayon ay permanente nang nananatili sa Pilipinas si Mar at ang kanyang mag-ina. Nakatapos na sa pag-aaral ang kanilang anak at ngayon ay isang registered nurse. Sa bayang Sinilangan ay patuloy silang ginagamit ng Diyos sa layuning magdulot ng pagbabago sa mga pamilya sa komunidad. Sobrang thankful talaga ako sa malaking tulong na nagawa ng pag-share nila pastor ng gospel sa amin. Even sa family namin, makikita mo yung pagbabago kasi andun yung unity. Ngayong nakita ko na ang purpose ng Panginoon sa buhay ko, nawala ang aking takot, napalitan ng pagtitiwala at pag-asa